I've been waiting for God's promises all my life, pero bakit parang hindi ko nararanasan sa aking pamilya? Matagal ko nang pinagpipray ang pamilya ko makakilala sa Panginoon. Matagal ko nang pinagpipray na magkaroon kami ng financial breakthrough. Matagal ko nang pinagpipray na magkaroon ng complete healing ang aking auntie, ang aking nanay at aking tatay. Pero hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin ito nararanasan. And napansin nyo ba, the longer that you wait for God's promise, the more you are convinced na para bagang hindi natutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Na kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng ating buhay, we would rather escape than endure. Kasi nga naman, di ba? Katulad ng sinabi ng Panginoon, I promise, sabi ng Lord sa nation of Israel, I promise that I will rescue you from the oppression of Egypt, and I will bring you there to a land flowing with milk and honey. How many among you, kung kayo ang papangakuan ng Panginoon nito, magiging excited din kayo knowing that you have been a slave for 430 years? Kung ikaw ay alipin for 430 years at pinangakuan ka ng Panginoon na ire-rescue ka niya sa oppression ng iyong mga oppressor, matutuwa ka siguro. At ma-excite ka rin sa mga pangakong ito ng ating Panginoon. Pero, napansin niyo ba mga kapatid, that in order for us to get there, we have to endure what's happening here. Kasi minsan excited tayo to get there so that we could escape here. Para bagang lumalabas, masyado maganda ang pangako ng Panginoon, but my life here on earth is still miserable. Now, I rebuke that mindset. Naniniwala ako mga kapatid na yes, may ipinangako ang Panginoon sa atin on the other side of this problem. There we can find redemption. There we can find peace. There we can find joy. But here, you don't have to live a miserable life. With Jesus, you can live a joyful, peaceful, worry, anxious-free life. Katulad ng nation of Israel, si Moses ang naglabas sa kanila from Egypt, pero dahil na-delay sila ng 40 years, namatay na si Moses at kailangan magpalit ng liderato at si Moses pinalitan ni Joshua. So si Moses ang naglabas from Egypt, pero si Joshua ang nagpasok sa Promised Land. Kaya nga nung si Joshua na ang pumalit sa leadership, nagkaroon siya ng takot. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be discouraged, don't be afraid. As I was with Moses, so shall I be with you. As I was, so shall I be. I was, so shall I be. I was, so shall I be. Parang sinasabi ng Panginoon sa ating simbahan, I was with you for the past 10 years, so shall I be for the next 1 decade, 2 decades, and 3 decades to come. Ibig sabihin, I am the same God, the God of your forefathers, the God that healed the sick, that delivered the oppressed. Ako yung Diyos na nagpagaling before, ako pa rin ang Diyos na nagpapagaling ngayon, at ako pa rin ay magpapagaling bukas. I am He who was, who is, and who is to come. The same yesterday, today, and forever. That is the kind of life that God wants you to live. A life with authority. Ahead and not the tail, above and not beneath. Victor, not a victim. Victory, not defeat. Pero minsan, yung way of our victory is different from God's way of victory. Pero in case you forgot, I want you to be reminded that God's way is always the right way. Iba ang pamamaraan natin ng victory sa pamamaraan ng Diyos ng victory. Iba yung pamamaraan mo ng pagluluto ng adobo sa pamamaraan ng pagluluto ng katabi mo ng adobo. Yung katabi mo, pag nagluto ng adobo, walang laurel, yung isa may laurel. Yung isa puro suka, yung isa naman maraming toyo, yung nagluto may toyo din. Amen. Pero iba-iba man ang ating pamamaraan, we are aiming for that one goal. Alam nyo, ganun din sa ating Panginoon. Iba-iba ang pamamaraan natin sa pamamaraan ng Diyos. In fact, our plans is no match to God's plan in our lives. May plano tayo pero minsan walang purpose. But God's way is better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. And His plans are greater than our plans. Minsan lang nadidisappoint tayo because we want to escape here for us to get there.
Kasi excited na tayo sa land flowing with milk and honey, and sometimes we are frustrated kasi nag-e-expect ka ng milk and honey, pero ang nakikita mo, walls and giants. Sino sa inyo ganun? Pinangakuan kayo ng milk and honey, pero ang nasa harap nyo, walls and giants. Naalala ko, pagpasok nila ng Promised Land, nung nandun sila sa Gilgal, tinuli pa lahat ng mga kalalakihan. Pagkatapos ang unang city na kailangan nila i-conquer is the mighty city of Jericho. Akala ko ba this is a land flowing with milk and honey? Akala ko ba this is the land of Hivites, Jebusites, parasite, mosquito bites? Then all of a sudden, I was not informed. I did not sign up for this. Hindi nyo naman sinabi na meron pala kaming kailangang mga higanting pabagsakin. Bakit? Yung possession ipinangako, but you have to possess your possession. After all, ipinangako ng Panginoon ang there, but here you have to fight for it. In here you have to pray for it. Sometimes lang napofrustrate tayo kasi expectant tayo dun sa milk and honey, pero nakikita natin ay walls and giants. And minsan, hindi tayo nakakapag-step out of our comfort zone. Hindi tayo lumalabas sa ating mga kanya-kanyang bangka because we are intimidated and afraid sa mga opponent that is in front of us. Para ang nation of Israel, they're supposed to be in the Promised Land. Year 2 pa lang, delay na, pero at least year 2 nandun na sila sa Promised Land. Pero mas pinili nila dahil sa kanilang takot. Nung nakita nila yung mga giants, nung nakita nila yung mga walls, sabi nila, we cannot do that. We cannot defeat them. So we would rather wander in the desert for another 38 years than to step out of our comfort zones and fight for what is ours. Natatakot tayo sa mga higante na nasa ating harapan. Ang tanong ko, mga kapatid, paano tayo lalakad sa ibabaw ng tubig kung lagi kang nasa pampang? How can you walk on water if you're always on the shore? God is inviting you, come, walk on the water. You are going to experience something that you've never experienced. I want you to see what you haven't seen yet in your life. But you have to get out of your boat. You have to get out of your comfort zone. Hindi porkit may presensya ng kaaway, nawala ang presensya ng milk and honey. Nandun pa rin ang milk and honey, pero may mga challenges in between. Sa buhay kasi walang cheat code. Hindi porkit may mga challenges, pwede ka magkaroon ng cheat. Up, up, down, down, A, B, A, B. Bigla mo malalagpasan. Nung gino kayo sa 9 AM, wala nakagets eh. Pero dito, puro bata, may gets sila eh. Up, up, down, down, A, B, A, B. Bigla ang level 65. Walang cheat code sa buhay. Pagdadaanan mo ang lahat ng mga levels, ang lahat ng mga challenges in your life. Pero hindi porket may kaaway, wala na yung pangako ng Panginoon. In fact, kapag mas matindi ang kalaban, mas matindi rin yung pangako. Ibig sabihin, yung size ng challenge is an obvious sign of the size of God's promise in your life. The darker the night, the brighter the day. The greater the challenge, the greater the victory. The greater the difficulty, the greater the promise. In fact, mas mataas ang level, mas maraming devil. Pasinin niyo po yan? Nung mga level 1 ka, demonyito lang kinakalaban mo. Kaya ko to, pre. Naalala niyo yung mga panahon, nagsu-Super Mario Brothers tayo? Na yung level 1, kayang-kaya natin. Pagdating ng level 2, medyo. Pagdating ng level 3 at 4 and 5, minsan nahihirapan ka na. Kaya parang bored ka na dun sa una kasi nadaanan ko na ito. Kayang-kaya ko na ito. Alam niyo sa buhay ganun din. Walang cheat code. Hindi natin mababypass ang mga levels ng ating buhay. We have to go through all of this. Pero habang lumalaki ang mga giant, it is an obvious sign na malaki ang pangako ng Panginoon sa buhay. The greater the crushing, the greater the anointing. Hallelujah. In fact, pasalamatan nga natin yung mga kaaway natin, yung mga challenges sa buhay, kasi yun pa nga nagpo-push forward sa iyo eh. Para kanino ka bumabangon? Sa mga kaaway ko. Para patunayan ko sa kanilang mali sila. Di ba yung mga struggle sa buhay, yun pa nga ang nagmo-motivate sa atin to move forward. Yung mga challenges sa buhay natin, yung mga haters, doubters, discouragers ng ating buhay, kung hindi dahil sa kanila, hindi ka magdadasal ng taimtim.
Napansin nyo, nung dumami kaaway mo, nung dumami ang challenges sa buhay mo, napapadasal ka ng taimtim eh. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung talagang walang-wala kang problema. Yung ang daming mga blessings sa buhay mo, na-promote ka sa trabaho, nagkaroon ka ng salary increase, tumama ka pa sa loto kahit bawal, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nakita ko kayong tumataya sa loto, tanungin nyo rin, ba't nandun ako? Nagkita tayo eh. Kidding aside. Pansinin nyo kapag may mga challenges, magiging time ka, pero pag punong-puno ng promotion, yung bank account mo, hindi nawawala ng mga blessing, di ba? Darating na yung susunod na sweldo mo, hindi pa nauubos yung pera mo. Ang sarap ng ganung pakaramdam, pre. Di ba? Ang sarap ng ganung pakaramdam. Pero ano ang usual nating ginagawa pag nangyayari yon? Thank you, Lord. Napakabuti mo po sa aking buhay, karapat dapat kang parangalan. Worthy is your name, Jesus. Pero kapag may challenge, kulang na lang, dumapa ka eh. Lord, hirap na po ako sa buhay. Pansinin nyo, kapag may challenge, mas nagiging taimtim at intimate ka sa Panginoon. Pasalamatan na rin natin ang Panginoon. Kung hindi dahil sa problema, hindi ka tatawag. Kung hindi dahil sa challenge, hindi ka pa makakaalala kay Lord. Kung hindi ka nagkaroon ng problema, hindi ka pa makakapagsimba. Hindi kayo ito, taga-ibang church lang po ito. Amen? So pasalamatan natin ang mga challenges sa ating buhay. Salamat, nilait mo ko, nakita ko yung halaga ko. Salamat, minaliit mo ko, nakita ko ang kalakihan ng Diyos sa aking buhay. May pangako ang Diyos. At pansinin nyo, ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay, yung pangako ng Lord sa ating buhay, hindi mo mabibili sa pure gold o sari-sari store. Eternal siya. Ang kayang ibigay ng mundo, maa-access mo sa mundo. Pero yung kayang ibigay ng Diyos, hindi mo maa-access dito sa mundo. May mabibili ka bang joy sa sari-sari store? Dishwashing liquid lang. Pero wala kang mabibiling joy, amen, na ibinibigay ng Panginoon. Kasi kapag ang Diyos nangako, paniwalaan mo. May authority siya para gawin ang pinangako ng Panginoon sa ating buhay. At itong simbahang ito ang testamento na ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Na hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya at hindi siya nakalimot. Lalo ngayon, mag-e-eleksyon na naman. Sa lahat po ng mga tatakbong kagawad, sa darating pong halalan, lagi niyong tatandaan, isulat sa balota, Stephen Prado. Tignan nyo pag may mga meeting de avance yung mga politiko. Hindi ko nilalahat. Pero marami akong napapansin na kapag may meeting de avance yung mga politiko, talagang mga tao talagang, sabi, pag ako ang inupo nyo, sinisiguro ko sa inyo, lahat ng tambay magkakatrabaho. Sinisiguro ko sa inyo, kapag ako ang inupo ninyo, sa posisyon ng pagiging kagawad, ang mga kanal natin magiging malinis. Ang mga kalye natin mawawala ng kalat. Mga tao naman, wow! Grabe, paniwalang paniwala. Pansinin nyo hindi pa nakakaupo yan. Pero paniwalang-paniwala ka na sa pangako nila. Samantalang sa Jesus, matagal na nakaupo sa trono. Yung mga pangako niya, never natin pinaniwalaan. Mga pangako niya, never natin. Kapag ka nakaranas lang ng problema, nakalimot ka na yata, Lord. Matagal na si Lord nakaupo sa trono. Kahit may sakit ka, nasa trono siya. At hanggat nasa trono ang ating Panginoon, may access ka sa kagalingan, may access ka sa joy, may access ka sa peace. Kaya kung ako sa iyo, kapatid, mag-invest ka ng mga bagay na papunta there, na just here. Kasi dito, yung pera, fame, popularity, success, whatever it is that this world has to offer, lahat po yan temporal. Hindi ko sinasabing, hindi ko ina-advocate na huwag tayong mag-ipon, na huwag tayong maghanda. Kailangan natin maghanda. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo lalagi here. Pero dapat sa atin pong pag-i-invest here, meron tayong purpose that is always for there. For eternity. Now, ang tanong ko sa inyo,
Pag may tinanggal po ba ang Panginoon sa inyo here, to prepare you for there, kaya mo pa rin bang magtiwala sa Kanya? Yun yung mahirap na part eh. Lord, ba't mo tinanggal? 7 years na po kami. Mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Sus! May mga bagay na tinatanggal ang Panginoon here to prepare you for there. If you will trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, you can be sure, mga kapatid, na hindi niya yan tinanggal para nakawin at tanggalin sa iyo ang kaligayahan. Tinanggal ng Panginoon yan para ikaw ay protektahan. God's rejection is not just redirection. God's rejection is also God's protection. Iniingatan tayo ng Panginoon para sa next stage ng ating buhay. Kaya if I were you, invest in the kingdom of God. Ano ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 19? Everybody read this with me. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart be also. What is this verse saying? What is Jesus trying to say to us? Sinasabi ng ating Panginoon sa atin that investing in God's kingdom is the best investment you'll ever make. In the era of stock market and Bitcoin na walang kasiguraduhan, investing in God's kingdom is the best investment that you'll ever make in your life. Put up the verse again. Put up the verse again in Matthew 6. I will summarize that verse to you. Sa kingdom ng Lord, kaya maganda mag-invest. Una, hindi nawawala. Pangalawa, hindi nananakaw. Pangatlo, nagtatagal at panghabang buhay. Yung bahay mo sa langit, hindi masisira. Ang city na future na binibuild ng Panginoon, merong unshakable foundation. Yung kingdom ng Lord, it will never fade. It will never end. Merong incorruptible inheritance ang lahat ng mananampalataya. Kaya kung ang buhay lang natin ay para sa pagtatrabaho, para sa trophy, para sa medalya, para sa certificate, good grades, pera, sasakyan, hindi po masama ang lahat ng bagay na yan. Pero kung sa process ng pagkuha natin ng lahat ng ito, makalimutan natin ang ating identity na tayo ay sons and daughters of God, it's not worth it. It's not worth it. Huwag mo ipagpapalit ang gusto ng Panginoon sa iyo sa gusto mo lang ngayon. May magandang bagay na inilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang sabi mismo ng greatest leader of all time, Jesus Christ, what good is it that you gain the whole world? What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? In essence, parang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi masama ang yaman. Kailangan natin yan dito sa buhay. Hindi masamang mag-invest, hindi masamang magplano, pero tatandaan natin, hindi natin siya madadala. Pag iniwan mo nga, pinag-aawayan pa. Pero kapag nag-invest ka sa kingdom ng Lord, kahit buhay ka pa, may advance payment. Nag-i-invest ka na ngayon pa lang. Malungkot na kayo, pasiyahin ko kayo ng konti. Yung pagpunta nyo ngayon sa church, kahit pilit na pilit pa, is actually an investment for your eternity. Kaya nga yung mga nag-invite sa inyo, willing na ilibre kayo. Kasi yung libre na yon, kinabahan yung mga nag-invite, Pastor, wala ko pinangakong ganyan ha. Huwag mo akong ilagay sa kapahamakan. Kaya nga, yung mga nag-invite sa inyo, willing silang ilibre kayo kasi yung papakainin nila kayo mamaya, pag nabusog ka, tapos na yon. Pero yung nakuha mo sa meeting na ito, yung tinuro ng Lord sa iyo ngayon, yung presensya ng Diyos na naranasan mo, that will last. Itong event na to matatapos after 2 hours, pero yung epekto ng ating celebration today will last for eternity.
Yung iba sa inyo, after 3 years, maaalala nyo pa rin yung very same moment kung saan kayo nakaupo, kung paano kayo kinausap ng Lord, at paano kinonfirm ng Lord ang kanyang pagtawag. He's the one who ordered our step. He's the only one capable to stop it and say, anak, that's a wrong choice. Kapag tinanggal ng Panginoon, wag mo na ipilit. After all, pag di na pa sa'yo, hindi ka nawalan. Kasi hindi talaga para sa'yo yun. Nalulungkot lang ako sa ibang mga taga 3 p.m. service. Kasi nung sinara ng Lord yung pintuan, nakatayo pa rin sila, Lord, kailan mabubuksan? Kapag sinara na ng Lord, wag mong piliting buksan. Nagtataka ako, yung sarado, pinipilit yung buksan. Yung bukas, ayaw yung pasukan. May binuksan na ang Lord ng mga bagong pintuan, bagong opportunity. You only have to step out of it and conquer your fear. Step out of your comfort zone. Never neglect ang mga open doors. Mga doors na naghahatid ng pagpapala sa buhay mo. Kasi kailangan mong pasalamatan ng Lord, hindi lang sa mga saradong pintuan, maging sa mga pintuang bukas na nilalagpas-lagpasan lang natin. Ilan ang pintuan nyo sa bahay? May kanina may sumagot, isa. Talaga? Isa lang? Paano kaya yun? Wala silang pintuan ng CR, wala silang... Natauan din siya eh. So siguro yung iba sa inyo may pintuan sa harap ng bahay. May pintuan sa likod ng bahay papunta sa swimming pool. Sana all. May pintuan sa kwarto. May pintuan sa kusina. Ang dami. Siguro 4 o 6 na pintuan. Pero malamang marami sa inyo, hindi nyo nabilang yung pintuan ng cabinet. Hindi nyo nabilang yung pintuan ng refrigerator. Pag binubuksan ng refrigerator, nabubusog ka. Pero nilalagpasan-lagpasan lang natin mga open door na naghahatid sa atin ng pagpapala. Mas grateful lang tayo dun sa mga pintuang nakasanayan natin. Pero maraming pintuang binubuksan ng Lord. Hindi ka makakapagbihis pag di mo binuksan ng cabinet. Hindi ka makakakain pag di mo binuksan ng refrigerator. But those doors, underappreciated, but God is using to bring the blessing to you. And we should be grateful to God for that. Hindi yan masusuklian ng kahit ano pa man. Gawa ng Diyos ito. Kalooban ng Panginoon at gusto at nais ng Panginoon na kung tayo man ay maglalaan ng ating panahon, maganda ito. Maganda maglaan ng trabaho, ng para sa trabaho, pero yung para sa pamilya mas mahalaga. Yun yung mga bagay that will last. Yung memories, yung pera mawawala, yung memories habang buhay na nandito is invest more on those things that have eternal value and continue to believe the promises of God in your life. Minsan yung gusto mo at saka yung gusto ng Lord hindi magkasundo. In fact, napansin ko to sa maraming Christians, lalo sa mga 3 p.m. service. Napansin ko ito sa maraming Christians nowadays, na akala nila, porket pangarap nila, kalooban na ni Lord. Hindi porket ginol natin at pinangarap natin, yun ang iniloob ng Panginoon sa atin. Sabi mo sa katabi, parang papunta si pastor sa iyo, ingat ka. Masasapul ka dyan. Because what we want and what is right is not always the same. Minsan may kumausap sa akin, after 3 years of settling for less and doing a wrong choice, sabi niya, Pastor, nagkamali ako ng pagpili. Pinagpalit ko ang gusto ng Panginoon sa gusto ko lang mangyari. Alam mo, Pastor, na-realize ko, nung ako'y nasa maling landas, kinukumbinsi ko ang sarili kong masaya ako. Kinukumbinsi ko ang sarili ko na tama ang naging desisyon ko. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, pag nasa tamang choice ka, hindi mo na kailangan kumbinsihin ang sarili mong masaya ka. Kasi sa tamang choice, laging merong joy. Laging merong peace. You're going to be happy. You're going to experience peace. Kaya nga po, ang sabi ng writer ng Hebrews, mag-ingat kayo sa tinatawag nilang Esau syndrome. Watch out for the Esau syndrome. How many among you are familiar with that name, Esau? Si Esau, pinagpalit niya yung kanyang birthright para sa lugaw, tokwat, baboy.
Remember that story? Gutom na gutom siya. Nagluluto yung kanyang kapatid ng lugaw. Sabi niya, ibenta, bigay mo sa akin yung lugaw. I'm gonna die, mamamatay na ako sa gutom. Which is not true, by the way. Which is not true, by the way. Pero he's so desperate, pinagpalit niya yung kanyang blessing and birthright para sa lugaw and stew. Sabi ng writer ng Hebrews, ingat kayo sa ganyan. Yung pinagpapalit nyo, yung God's lifelong gift in exchange for your short-term appetite. We all know na si Esau, pinagsisiyan niya ang kanyang impulsive act at ginusto niya yung blessing na ibinigay niya in the first place. Pero huli na ang lahat. Magandang paalala para sa bawat isa sa atin, lagi po tayong may dalawang pagpili. We always have two choices. Life or death. Curse or blessing. Eternal, temporal, ultimate, or immediate. You can live a worried life, but you don't have to. You can live an anxious life, but you don't have to. You can die with sickness, but you don't have to. God will never say something that He will not deliver. Kapag ipinangako ng Panginoon that I'm the God that healeth thee, and you believe it, you make it personal in your life, by the grace of God, naniniwala tayo, kaya i-perform ng ating Panginoon. All you have to do is make the promises of God personal in your life. Make it personal. My faith can move mountains. Make it personal, kapatid. The path of the righteous gets brighter and brighter. Make it personal in your life. God is the one who can deliver me. God is the one who can protect me. Talk about more on the promise than the problem. Talk about more on the promise than the Goliaths in your life. And believe that what He said in His word, He shall fulfill. Question. Kapag ba binigay ng Panginoon sa iyo, kahit parang ayaw mo, magtitiwala ka ba na ginawa to at inalaw ng Panginoon to para sa iyong kapakinabangan? Amen, Pastor. I agree. Ang tawag ko dito, may tinatawag akong a la carte Christianity. Yung parang pag nasa Jollibee ka, pipili ka ng gusto mo. Soup, chicken joy, burger steak, siomai. Sa Jollibee, may siomai na sila. Ang pinakamasayang bubuyog sa buong Pilipinas, di ba? I call it a la carte Christianity na minsan tayo, pag binuksan natin ang Word of God, gusto natin a la carte lang. Oy, I want this verse. I want this promise. Lord, I believe in this promise. Lord, I will follow this. Pray always. I follow this. Love your enemy. Lord, ex mo na to. Kalasin mo na to. Lord, punitin na natin to. Hindi natin to gusto. Ang tawag ko dyan, a la carte Christianity. Susundin lang natin yung gusto nating sundin. Na wala tayong tiwala sa Panginoon na lahat ng sinabi niya sa kanyang salita ay makakabuti para sa atin. Meron niya ako nabalita ang isang restaurant. Doon daw sa restaurant, may mga high-end, fine dining restaurant na walang menu. Pag upo mo, hindi ikaw ang o-order ng pagkain. Nakaprepare na yung 4-course or 5-course meal na kakainin mo. You just have to wait for the food. You don't know what the food is. Hindi mo nga kayang i-pronounce yung mga pagkain na yon. Hindi yun ang pinili mo. Napansin niyo yun sa mga fine dining, ano to? Chinkwasi. Hindi mo kayang i-pronounce pero kinakain mo. Masyado kang tiwala sa chef na yung kanyang ihahanda ay good for you kahit hindi yun ang pinili mo. Sabi ko nga sa sarili ko, magbabayad ka ng malaki para sa pagkain hindi mo pinili. Parang lugi yata yun ah. Pero masyadong mataas ang tiwala nila na ang chef na ito ay reliable, na hindi ito nagluluto, na hindi pasok sa iyong panlasa. That every time mag-o-offer siya ng something, it is for your good. Pinabuti, pinaghandaan, hinanda specifically para sa iyo. Kung may tiwala tayo sa chef, nauupo na lang tayo at mag-aantay na lang tayo kung ano ihahaing kakainin natin. But hindi natin kayang magtiwala sa ating Panginoon na kung ano man ang ilaalaw niyang mga challenges in our life, ay alam niyang para sa ating ikabubuti. We should trust God more kesa sa mga in-offer ng mundong ito. Trust the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. At kapag pinangako ng Panginoon, kapatid, I tell you this, you are a product of a promise. In fact, I can be bold to say this, kahit ako man, alam ko, produkto ako ng panalangin ng ibang tao na nauna sa akin. Ikaw din, produkto ka ng ibang taong nanalangin, na matagal ka na nilang ini-invite sa church, Lord, kailan ba? Siya na ba? And finally, you are here. You are an answer to somebody else's prayer. You are a miracle. Sabi mo nga sa katabi mo, milagro ka. Pinili ka, hindi ka pinagpilian. Amen? Amen? It is good. A land flowing with milk and honey. That God is going to prepare you from here to there. Pero minsan, gusto ni Satan ayawan natin ang here para magmadali tayo there. Kaya alam nyo mga kapatid, nakakalungkot man sabihin, pero marami talaga pong mga Christians sa katulad natin ang nadaya ng kaaway. Mas pinili nila yung pangako ng mundo kesa sa pangako ng Panginoon. Naalala nyo last Sunday sa pinag-aralan natin? Naalala nyo pa po ba yung message natin last Sunday? Sino yung nag-abandona kay Apostle Paul? Pinili niya yung mundo kesa sa misyon at pagtawag ng Panginoon sa kanya. Si Demas. Naalala niyo si Demas? Di ba? Pinili niya ang mundo kesa sa mga bagay na para sa Panginoon. Bakit natin ipagpapalit? Sabi ko nga lagi, minsan hindi mo rin masisisi ang mga dinaya at naloko kasi hindi naman nila alam na naloko sila at dinaya sila. Kasi kung alam mong dinaya ka, hindi nadaya yun. Daya. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Pero minsan nalalaman na lang nating nalokot na daya tayo pagtapos na. Pag nakita na natin at hinarvest na natin yung consequences ng ating maling pagpili, ganyan ang nangyari kay Eva at Adan eh. Naalala niyo yung story ni Eva at Adan? Nung lumabas yung ahas at si Satanas nagkatawang ahas at nakipag-usap kay Eva, kaya hindi lahat na nakipag-usap sa inyo, dapat kinakausap niyo. Oo. Baka ahas na yan. Amen? Tignan niyo to ha. Napakatindi kasi si Eve, niloko, dinaya. Amen? Pinagmukhang tama yung mali. Tignan niyo to. Ang sabi ng verse 1 in Genesis chapter 3, fasten your seatbelt, we're gonna land the plane. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord had made. Sabi niya sa babae, did God really say that you must not eat from any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, and you will die. Tingnan niyo yung atake ni Satan dito. Isa sa mga instruction ng Panginoon, nung nilikha ng Lord si Adam and Eve, nilagay sila sa Garden of Eden, at binigyan sila ng Lord ng provision, food to eat. So, nag-create ang Lord ng mga trees dun sa garden, na sabi ng maraming Bible scholars, sa Garden of Eden, merong at least 8,000 kinds of trees in the Garden of Eden alone. Ang daming binigay, pero sabi ng Lord, ang daming yung pwedeng kainin, pero itong puno na ito, huwag niyong gagalawin. Huwag niyong kakainin, or else you will die. Pero napansin niyo kung ano yung, ang dami namang option, pero kung ano yung bawal, yun talaga yung parang gustong-gusto natin, Parang laging dinadivert ni Satan yung ating atensyon dun sa pinagbawal kesa sa pinahintulot. Kaya tuloy, pag lagi ka nakafocus sa bawal kesa sa pinahintulot, parang lumalabas tuloy na si Lord madamot. Parang lumalabas tuloy na si Lord may wini-withhold sa atin. Kaya si Satan biglang pumasok. Kinausap niya. Itong si Eva, sabi niya, did God really say? Ahas nga eh. Did God really say na hindi nyo? Tignan nyo ha, sinabi ba talaga ng Diyos na bawal nyong kainin
ang bunga ng mga punong ito? Mali yung tanong eh. Kasi ang sinasabi ni Satan, bawal pa talagang kainin. Deception yan. Ano sabi ni Eva? Di naman. Masyado ka naman. Di naman. Sinabi ng Lord, pwede namin kainin ng lahat maliban dito sa isa. Bawal namin hawakan, bawal namin kainin, or else we will die. Tignan nyo ang sagot ng kaaway. Verse 4. No. You will not certainly die. Hindi ka mamamatay. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Verse 6. So when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pleasing to the eye, desirable for gaining wisdom, she took some, ate it, and she also gave to her husband. Kaya kami mga lalaki, sunod lang kami ng sunod. Sige, kailangan niya, okay. Tignan nyo ha. Tignan nyo yung progression. Tuwa ako sa progression nito eh. Kasi tignan nyo. Nung una, bago siya tanungin ni Satan, alam niyang bawal. Hindi niya hinahawakan, hindi niya nilalapitan, hindi niya kinakain. Then kinausap siya ng ahas. Sabi niya, did God really say na bawal niyong kainin ang lahat ng mga punong ito? Hindi naman. Inalaw naman ng Lord ang lahat, wag lang dito sa isang to. Kasi mamamatay daw kami. Hindi totoo yan. Hindi ka mamamatay. Takot lang ang Diyos kasi magiging parang kawangis ka niya. Alam mo ang kahulugan ng tama't mali. Then all of a sudden, tignan niyo yung verse 6. Show up on the screen. Bigla nagbago at nag-shift. Sa verse 6, ang sabi, when the woman saw that the fruit was good, pleasing to the eyes. Now, tignan niyo ha. Nung una, ayaw niya. Nung una, alam niyang mali. Pero dahil nakapag-usap siya kay Satanas, nabago yung perspective niya. It only takes one conversation to change her perspective. Kasi, pinagmukha ni Satan, may nililihim ang Diyos sa inyo. May pinagdadamot siya sa inyo. Ayaw niya lang kainin kasi magiging kawangis kayo ng Diyos na alam niyo ang katotohanan. Siguro sabi ni Eva, oo nga no. Talaga bang sinabi nga ng Panginoon? Then all of a sudden, yung ayaw niya, ngayon, gustong-gusto niya. What happened in between? What happened in between? You know, one thing that I think what happened in between is this. Ipinakita ni Satan kay Eva, ito yung nawawala mo pag di mo yung kinain. Magiging kawangis ka ng Diyos. Alam mo ang katotohanan ng tama't mali. Parang sinasabi ni Satan, kainin mo na yan. So parang in-emphasize ni Satan, you have the choice to eat that here. Pero hindi in-emphasize ni Satan yung implication ng decision niya here, there. Na kapag kinain niya itong bunga ng kaalaman ng tama't mali, magkakaroon sila ng spiritual separation sa ating Panginoon. Para bagang sinasabi ni Satan, gawin mo na. Okay lang yan. The enemy made her realize that here is good. Pero ang enemy hindi pinakita sa kanya yung implication ng kanyang decision here, there. Yan ang deception ng marami kasama ko that we fall into. Nakakala natin yung decision natin here will not implicate us for what's going to happen there. Tingnan nyo ang sabi ng kaaway, did God really say? Kasi i-challenge ni Satan yung alam mong salita ng Panginoon. Alam niya eh. Kaya tanong ni Satan, talaga bang sinabi? Ikaw naman, oo nga no, sinabi nga ba? Nararanasan nyo ba minsan yun? Yung kabisado nyo naman, tapos bigla sasabihin, sure ka ba? Oo nga no, sure nga ba ako? Diba bigla kang napapatanong din sa sarili mo, sure na, kaya po mga kapatid, going to church, listening to the Word of God, reading the Bible is an important aspect of our Christianity.
You know why? Because by reading the Word of God, nalalaman mo kung ano yung tama at mali. Nalalaman mo kung anong kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Huwag lang po kayo mag-rely sa sinasabi ni Pastor Stephen o sinasabi ng kahit sinong preacher. Mag-rely kayo rito, kami nagkakamali, pero ito po ang ating tanggulan. Ito po ang basihan ng ating mga pananampalataya. Because if you are not in the Word of God, yung pera mas matimbang kaysa pagtawag. Yung pangarap mas matimbang kaysa sa purpose. Yung kasalanan mas matimbang kaysa sa freedom na ino-offer ng ating Panginoon. Always choose Jesus. Kasi ang mga pangako ni Satanas, empty. Pero ang pangako ng Diyos, full. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. And as I close this, that's in Genesis, the first book of the Old Testament. Let us fast forward to the first book of the New Testament, Matthew. And this is interesting. Yung strategy ni Satan sa Genesis, hindi nagbago pagdating ng Matthew. This time, kaharap niya ang ating Panginoong Yesus at sinubukan niyang itempt ang ating Panginoon. Gutom na gutom si Jesus sapagkat siya'y nagkatawang tao. Ang sabi ni Satan sa kanya, can you turn these stones into bread? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay kundi sa bawat salita. Tingnan nyo, eternal ang purpose ng eternal. Kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Pangalawa, dinala siya ni Satan sa ibabaw ng isang building. At sabi niya, tumalon ka nga dito. Di ba nangako ang Panginoon that He will give His angels charge over you? Tingnan niyo, kahit si Satan, alam niya yung Bible verse. Alam niyo po ba na yung salita na yung He will give His angels charge over you? Nasa Bible yan sa Old Testament. Tayo hindi natin alam. Buti pa si Satan, alam niya. Kaya hindi lahat na nagko-quote ng verse dapat pinapaniwalaan. Kahit si Satan nagko-quote din ng verse. Pero tinitwist niya. Sabi niya sa Panginoon, di ba pag nagpatihulog ka, nangako ang Diyos that He will give His angels to rescue you? Kung ikaw si Jesus, kung nagpadaig si Jesus sa temptasyon, oo nga, no? Nangako naman na sasagbin ako, then let's do it. Pero hindi ginawa ng Panginoon. And then, verse 8. And again, everybody say again. Wala nang lakas. Everybody say again. Again. The devil took him to a very high mountain, watch this, and showed him all the kingdoms of the world and all their splendor. Verse 9, ang sabi ni Satan kay Jesus, lahat to, bibigay ko to sa'yo kung yuyukod ka sa aking harapan. Nakita niyo po? Hindi niyo nakita. Ulitin natin. Si Satan, dinala si Jesus sa ibabaw ng bundok. Ipinakita lahat ng yaman ng mundo with all its splendor. Ang sabi ni Satan, lahat yan, ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay yuyukod sa akin. Nakita niya? Hindi niyo pa rin nakita. Si Satan, dinala ang ating Panginoong Yesus, Panginoon sa bundok. Pinakita lahat ng yaman ng mundo. Sabi ni Satan, ibibigay ko ang lahat ng iyan sa iyo. How dare he? Ibibigay niya kay Jesus yung yaman ng mundo. Anong authority niya para ibigay yung bagay na hindi naman kanya? At sa Panginoon naman talaga in the first place? Anong sinasabi ko sa inyo mga kapatid? Di ba nangako si Satan, pero yung pangako niya empty. Wala siyang authority i-fulfill at ibigay yun. Puro pangako. Puro mabubulaklak na salita, pero hindi yun ang tunay na pangako ng Panginoon sa atin. Ano, pag yumuko daw sa'yo, ibibigay mo, akin to eh. Ano problema mo? Kaya ang ating Panginoong Yesus, hindi siya nagpapadaig dito. Bakit mga kapatid? Ang pangako ng tao, ang pangako ng mundo will always come up short. But the promises of God will always exceed our expectation. Amen, mga kapatid. Kaya kung si Satan nangangako sa inyo, gawin mo to. Huwag kang magsimba, masasaya buhay mo.
Huwag kang lumapit sa Diyos, mas magiging malaya ang pakiramdam ng buhay mo. Anong alam ni Satan sa kalayaan? Ano yung sinasabi niya magiging malaya ka? Hindi siya ang source ng freedom. Kalokohan yun. Si Jesus ang nagbibigay ng kalayaan. Kaya pag pinangakuan ka ni Satanas, kaya kitang bigyan ng joy. Anong kaya mo akong bigyan ng joy? Si Lord lang ang kayang magbigay sa akin ng joy. Hindi ka makakapag-manufacture ng joy. Hindi ka makakapag-manufacture ng happiness. Only God is the source of joy. Kaya mo akong bigyan ng kama, pero hindi mo ko kayang bigyan ng tulog. Kaya mo akong bigyan ng pagkain, pero hindi mo ko kayang bigyan ng appetite. Because food doesn't guarantee appetite. Minsan napakasarap ng pagkain natin, wala tayong gana. Minsan ang ganda ng kama natin, hindi tayo makatulog. Because only Jesus can give you something that this world cannot give. Believe in the Lord. Walang authority si Satan mangako sa'yo. Don't fall into that trap. And believe in the promises of God in your life. Because this word has an authority to say, I am the God that healeth thee. That when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, for I am with you. When you go through the waters, you will not be drowned. When you go through the fire, you will not be burned. Blessings and mercies shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. If the Lord is your shepherd, you will lack nothing. God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. I am the God who will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus, in His glory. Hallelujah! Believe in the promises of God. Hindi sa pandarayan ng kaaway, hindi sa temporal things,